So, umpisahan na natin uli ang ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 2, Friday. Psalms 42:7, Isaiah 37:31, deep calls unto deep at the sound of your water spouts. All your waves and your billows pass over me. And the remnant of those who have escaped of the house of Judah will again take root downward and bear fruit upward. So sa unang verse, sabi rito, deep calls unto deep. So yung kalaliman, okay, ay tumatawag tungo sa kalaliman. So ibig sabihin, ang kalaliman, kadalasan, naghahanap ng kalaliman, no? At dahil siya ay malalim, kaya niyang sumisid hanggang sa kalaliman. At yung binabanggit dito, binanggit niya tungkol sa sound of your water spouts, di ba? Yung ingay ng tubig na ano siya, bumubulabok. So yung tubig maingay sa ibabaw yan eh. Okay? At yung kanyang alon at malalaking alon, no, na lumalampas sa akin. Ngayon dito sa kalaliman ng mga sinasabi rito, ang pagsasalarawan dito ay tubig. Kalaliman. Madalas sinasabi natin, pag ang tubig tahimik, malalim yan. Pero pag nadidinig mo siya, maingay siya, mababaw lang yung tubig. Parang sinasabi sa atin na yung mga tao na mas malalim, medyo hindi sila maingay. So, ganon. At yung mga tao na mababaw, mas maingay. Maingay sila. So, yun yung pagsasalarawan na hinahambing ang tao sa tubig. Amen. Amen. Tapos sabi niya rito, yung remnant, okay, ng Judah. Ang remnant, kadalasan, ito yung pinaka mga, matitibay na natira. Ito yung mga remnant. Okay, so sabi rito, yung mga remnant, take root downward and bear fruit upward. Amen. So pag binanggit yung root, nasa ilalim siya. Hindi nakikita ang ugat. Pero sa ibabaw, nakikita yung mga bunga. Pag may bunga, ibig sabihin yung ugat niyan, malalim. No, siya ay bumaon, lumalim siya. At kanya sinipsip yung mga nutrients ng lupa na dahil dyan, nakapagbunga siya. So, gusto mo mamunga? Kaya malalim ang iyong salamuha sa Panginoon. No, na sisip-sip mo yung kayamanan ng Panginoon. No, at ito, hindi tatagal, magre-resulta sa pamumunga. Okay, so magbabasa na ako. Only a call from the depths can provoke a response from the depths. Kasi itong topic natin ngayon, malalim ito. Kaya nga kalaliman ang pinag-uusapan eh. Kaya medyo mabagal yung pag-usad ko. No, kasi hindi ganun kadali ipaliwanag ito. So yung unang salita pa lang niya, sinasabi niya, kung ang pagtawag, okay, ay mula sa kailaliman, ang pagtawag ay mula sa kailaliman, ang iyong pagtawag. Ito ay pupukaw ng sagot mula sa kalaliman. Nakita niyo yung mga salita parang hindi ganun agad may maintindihan. No? Kaya ang pinag-usapan dito, mga bagay na malalim, depths. No? Kung ang pagtawag mo mula sa kailaliman, no? Yung sagot manggagaling din mula sa kailaliman. Parang kung ano siya, ganun din ang kanyang tugon. No? Ay, yung mga tao, parang ano siya, nagtanong ka, ang lalim ng tanong mo.
Di ba? Halimbawa lang naman to. Ang lalim ng tanong mo. Hindi siya pwedeng sagutin ng mababaw na sagot. No, ang sagot diyan kailangan tumutugon sa kailaliman ng tanong o tawag. So, mula sa kailaliman, nagkakaroon ng pagtugon ng nanggagaling sa kailaliman. Okay, nothing shallow can ever touch the depths, nor can anything superficial touch the inward parts. Only the deep will respond to the deep. Others can respond deep within to only what issue from deep within us. Amen. So, inulit dito, sabi niya, walang mababaw na bagay, okay, na hihipo sa malalim na bagay. Ibig sabihin, kung gusto mo hipuin yung malalim na bagay, kailangan mo rin ng kalaliman. So, yun yung ibig sabihin yan. Now, halimbawa, pag ang tungkod mo, ang pangsukat mo ay maiksi, hindi ka aabot sa kalaliman. Kailangan malalim, mahaba yung iyong pangtukod para umabot siya dun sa kalaliman. So, ganun ang ibig sabihin nito. Pag ikaw ay mababaw, shallow, isang taong mababaw. So, ibig sabihin, ang kaya mo lang abutin ay mababaw na bagay. Hindi ka aabot sa ilalim. So, yun yung sabi niya. Only the deep will respond to the deep. So, kung malalim ang isang tao, ang tugon sa kanya ay malalim din. Halimbawa, may mga tao kasi sa mundo, malalalim ang kanilang pag-iisip, malaman ang kanilang pagsasalita. Pag nagsalita sila at narinig sila ng mga tao mababaw, ayaw nang tumugon ng mabababaw na tao. Hirap kausap nito. Ang lalim ng kanyang sinasabi. Manahimik na lang ako. Ibig sabihin, hindi ko kaya to. Pero pag ang nasumpungan mo ay malalim na tao, at ikaw ay malalim din, magkakaintindihan kayo. Tutugma yung inyong mga pinag-uusapan. So yan yan. Kasi ito ang mga pagsasalarawan nito na pinapakita sa atin ang mga spiritual na bagay ay laging malalim. May kalaliman siya. Kasi ang Diyos ay malalim Yaman, malalim, hindi ganun kabilis maintindihan. Kaya kailangan meron kang lalim ng pangunawa para maintindihan mo siya. At kung minsan naman, pwede ko sabihin, ang kalaliman ng tao ay resulta ng kanyang paglago sa buhay. Sa mga pagdaan ng kapanahunan, naging malalim na ang damdamin mo sa Panginoon, naging malalim ang pangunawa mo sa Kanya. At mula sa kalaliman na ito, kaya niya sumisid hanggang sa kailaliman pa. So yun yung kailangan pangunawang meron tayo dito sa mga sinasabi nito. Kaya Panginoon, palalimin mo ako. Nais kong maging malalim sa pagkakilala ko sa iyo. Hindi isang taong mababaw. Ang Diyos natin nangangailangan na isang malalim na pangunawa para maintindihan mo siya. Ito yung dahilan kung bakit ang mga spiritual na bagay hindi din ganun kadaling intindihin kasi may kalaliman ito So ganun ang ibig sabihin nito. Amen. Okay, so sabi niya, we have to see the importance of the depths. Anything that is not from the depths will never reach the depths of others. If we have never received help or benefit in our depths, we will never have anything issuing from our depths. So, ibig sabihin, ito ay isang attainment din, pwede kong sabihin.
na natamo ng isang tao sa pagdaan ng mga panahon na siya ay unti-unti lumalim ng lumalim. Katulad ng mga ugat ng puno, hindi naman malalalim dati. Dati yan sa umpisa. Maliit na halaman lang yan, maiksi lang yung mga ugat yan. Pero ang resulta ng kanyang paglago, no, ang resulta ng mga kapanahunan ay napalalim na siya. Malalim na siya. Katulad ng sinabi sa atin, at ang kahayagan ng kanyang kalaliman ay mga bunga na nasa itaas. Amen. Amen. It will never have, we will never have anything issuing from the depths. Okay. So if we have never received help or benefit in our depths, we will never have anything issuing from our depths. Amen. So pag wala kang natamo sa kalaliman mo, wala kang natamo. Okay. So wala kang pakinabang mula sa kalaliman mo. Tama naman. Malalim ka, wala kang natamo, wala kang pakinabang doon sa pagiging malalim mo kasi wala ka naman natatamo sa kanya. If we want to render spiritual help to others, something must issue from our depths. O ito, panibago naman salita ito. Halimbawa, tayo kasi, nagtatamo tayo ng tulong sa mga taong may kalaliman. Sila yung ating kasalamuha, sila yung ating nakakausap, pwede tayong magtanong sa kanila. At ito yung mga taong may kalaliman na pwede nating pagkatiwalaan at asahan. Kapag ang tao ay walang lalim sa mga spiritual na bagay, hindi siya makakapagbigay ng tulong. May sarili niya, hindi niya kayang tulungan. Kasi wala siyang lalim ng karunungan ng Diyos. Amen. Amen. Okay. Unless our utterance is from the depths, we will not touch the depths in others. Even though we gain their emotions and thoughts and make them cry or be happy or excited for a while, only deep calls unto deep. Amen. Pag yung isang tao, malalim siya. Malalim ang tao ito. Ang kanyang kaalaman, ang kanyang experience, ang kanyang pangunawa ay malalim, yung kanyang utterance ay magiging malalim din. Alam niyo ba yung utterance? Alam mo, ang utterance, yan ay yung pagpapaliwanag. Paano niya ipaliwanag ang isang bagay? Yan ay utterance. At itong utterance ay bunga ng pagiging malalim ng isang tao. Kapag siya ay hindi malalim, ang kanyang pagsasalita ay hindi rin malalim, mababaw lang. Mababaw. Kasi hindi naman niya naiintindihan yung mga malalalim na bagay. Kaya ang ating pagiging malalim sa kaalaman, sa pangunawa, ang tanging pwede magresulta ng mga malalalim na kakayahan para magsalita at magpaliwanag. Hindi siya isang bagay na parang nagbabasa ka lang. Yung iba, hindi naman nagbabasa. Kaya nilang magtumugon sa mga malalalim na katanungan. Kasi minsan yung mga gusto maintindihan ng tao ay mga malalalim na bagay na nangangailangan ng tugon ng isang tao na meron talagang malalim na pangunawa, malalim na kaalaman, malalim na pangdama, para matugunan niya yung mga katanungan na may kalaliman. Tapos sabi niya rito, kung wala tayong lalim, wala tayong kakayahang magsalita ng mga malalalim na bagay, hindi mo din mahihipo ang kalaliman ng tao. Hindi mo mahihipo. O, ibig sabihin, hindi mo mapupuno yung kanyang kalaliman.
No, tangi lang yung mga taong may malalim na pangunawa ang kayang pumuno sa kalaliman ng isang tao. Nang ibig sabihin, kaya mong ipasok yung malalalim na bagay sa kanyang kalooban, sa kanyang kaisipan, sa kanyang pangunawa. No? Kung hindi ganon, walang masyadong mapapala yung tao. No? Maski na mapasaya mo siya, mapatawa mo siya, mapaiyak mo siya, ano ba yung mga sinasabi dito? O mapa-excite mo siya, wala naman siya napala kasi wala namang malalim na bagay na natamo siya. No? Kaya ang malaking pakinabang ng isang tao, pag siya ay nakatamo ng mga malalalim na bagay mula sa isang tao na may kalaliman. Nako, sasabihin niya, ngayon ko lang naintindihan to. Hindi ko naintindihan dati to, pero mula sa tao na to, naging maliwanag sa akin. So yun yung ibig sabihin, napasukan mo yung kanyang kalaliman. Mga bagay dati na narinig niya, hindi niya naiintindihan dahil malalim. Pero mula sa isang taong may pagiging malalim na pangunawa, kaya niyang ipaliwanag ito hanggang sa kalaliman. At yung tao magliliwanag. No? Siyempre, masaya siya, naiintindihan niya. Bisa may mga ganyan tayong karanasan. Bagay ng spiritual na napakalalim, hindi natin naiintindihan. Pero nagkaroon tayo ng mga kasalamuhang mga tao na talagang malalim ang kanilang karanasan sa Diyos. No? At sa nagdaang mga panahon, tumanggap sila ng biyaya ng Panginoon para kaya nilang pasukin yung mga kalaliman ng Diyos at mula sa kanila, nagkakaroon ng kahayagan ng mga malalalim na bagay. At itong malalalim na bagay na ito, aabot sa kalaliman naman ng mga nakikinig. Amen. Hindi ko alam kung naiintindihan yung sinasabi ko. Anyway, yan yun. Amen. Today's reading. One principle in preaching and receiving the word is found in the Lord's parable of the sower. O pumunta na tayo sa sower. So alam niyo yung parable of the sower. Ito yung talinhaga ng tagahasik. Ang Panginoon yan. Dumating siya at siya ay isang sower. Naghahasik. No? So, pag sinabi, Panginoon, anong work ang ginagawa mo? Naghahasik, sasabihin niya sa'yo. Parang farmer, naghahasik ng mga binhi. So, yan ang ating Panginoon sa kanyang pagdating. Amen. So, sabi niya rito, one principle in preaching and receiving the word is found in the Lord's parable of the sower. While the sower sowed, some seeds fell beside the way, some on the rocky place, some into the thorns, and some into the good earth. This shows us 4 different ways for men to receive the word. So, iba-ibang klaseng sitwasyon ito. Pwede natin sabihin, iba-ibang klaseng sitwasyon ng lupa. Kasi ang binhi ay tinatanim sa lupa. Ang lupa, may iba't ibang klaseng kondisyon. No? At ayon dito sa parable of the sower, may 4 na klaseng kondisyon yung lupa. So, ano-ano siya? Yung isa ay beside the way. Yan yung mga lugar na tinatapakan ng tao. At hindi magandang taniman yan. Matigas yan eh. Tinatapakan yan ng tao. Diyan, di ba? Diyan sila lumadaan, lumalakad. Ano na, natasiksik na. hindi mo mga parang bato na minsan yan, paano mo matataniman? O maitanim mo sa ibabaw, yung ugat niya hindi makapasok. Tuyo siya at matigas, parang simento. Walang kwentang kondisyon ng lupa. Tapos yung pangalawa naman, Amen. Okay. Sige, nawala ako. So sabi niya gano'n, yung una is beside the way. Okay, sige. Yung pangalawa, rocky place. Yun naman ay mabato. Mabato. So hindi rin siya maganda. May konting lupa, tapos sa mga ilalim, mga bato-bato na. So, paano makakakuha ng nutrients yung ugat sa bato? So, hindi siya magandang lupa. Matigas yung ilalim. Siguro may konting lupa sa ibabaw. Pero pagpasok ng ugat niya, bato ang dinatnan niya sa ilalim.
Not a good soil to sow. Amen. So yun yung rocky place, yung mabato is rocky place. Yung pangatlo ay thorns. Matinik naman. Lupa, may tinik. Ewan ko, anong klase ito? Mga dawag ito eh. Mga lupa na mga matinik. Hindi maganda. Tapos yung pang-apat ay good earth. Yan yung best na lugar na pwedeng taniman. Lupa talaga siya. Malambot siya. Maraming sustansyang lupa. O pag nilagay mo yung halaman, wow, yung halaman o yung binhi, nalaglag siya sa pinakamainam na lupa. So, tingnan natin bakit sinabi to. Amen. The Lord Jesus tells us that among these different conditions, one is the rocky place. There is a little earth on the surface, but underneath there are rocks. When the seed falls into this kind of ground, it springs up quickly. But as soon as the sun comes out, it withers because of the lack of soil. So natuyo siya nung sumikat na yung araw. Bagamat sumibol na siya, pero dumating yung araw, natuyo. Kasi kaya siya natuyo, walang yung ugat niya hindi nakatanim sa lupa. Walang moist na nakukuha yung ugat. Bato eh. Kaya siya ay natuyo. Okay. Amen. At ang dahilan ay kulang na siya sa ugat. Tapos ang tanong dito, what is a root? It is growth that occurs beneath the soil. Amen. Ano ang ugat? Sabi niya, ito ay isang item, okay, na tumutubo, okay, sa ilalim ng lupa. Ang root ay may activity siya, pero ang kanyang activity sa ilalim ng lupa. Hindi mo nakikita. No, nakatago siya, dun siya gumagawa sa ilalim ng lupa. Siyempre, ang function niya ay ang sumipsip ng sustansya, ng tubig, ng kung ano-ano mga minerals. Okay. And what are the leaves? They are growth that occurs above the soil. Okay, so ang dahon naman ay ang paglago sa ibabaw. Yung isa sa ilalim, ugat. Yung isa naman sa ibabaw, dahon. Ang dahon ay nasa ibabaw, nakikita. Ang ugat, ang aktibidad niya nasa ilalim ng lupa, hindi nakikita. Amen. In other words, root are the hidden life, whereas leaves are the manifest life. Amen. So kung i-describe natin, pareho siyang buhay. Yung isa ay nakatago, yung isa ay hayag. Anong nakatago? Yung ugat. Anong hayag? Yung dahon. So, isang puno, okay, isang puno na may dalawang aspekto ng buhay. No? Ugat sa ilalim. Dahon sa ibabaw. Isang nakatago, isang hayag. So, yung buhay natin, parang ganyan din. O dapat parehong meron. Amen. O ito. The trouble with many Christians is that while there is much apparent life, there is very little secret life. In other words, there is the lack of a hidden life. O, yun daw ang problema. Ang maraming Christian, ang meron lang sila ay yung manifest life, dahon, nakikita. Pero wala silang ugat. Alam mo, tignan nyo ha. Pumutol ka ng isang sanga. At yung sanga na yan, may dahon sa ibabaw. Itusok mo sa lupa. Minsan mahirap siyang mabuhay. Kasi walang ugat yun eh. No? O mabubuhay man, medyo bubuelo pa siya. Mag-iintay pa siya na makabunga siya ng ugat para mabuhay siya. Eh kung bago lumabas yung ugat, natuyo na siya, hindi na siya mabubuhay. No? Kaya may mga halaman kasi na madaling mag-ugat,
tusok mo lang yung sanga, ilang araw lang, may ugat na. Makita mo, mabubuhay na siya. May mga halaman naman na hindi ganun kadali magbunga ng ugat. Kailangan ano mo pa, I don't know if that's called marketing. Yung kayasin mo muna, tapos lagyan mo ng lupa doon, paikuti mo. Okay, wag mo muna siyang putulin. Dahil takes time. Kasi pag pinutol mo siya, wala pa siyang ugat, hindi siya mabubuhay. No? Pero maski na meron siyang dahon. So, hindi yan mabubuhay. Amen. Kaya yung ugat, tumutukoy siya sa root o sa tagong buhay. Siyempre, ugat root sa tagong buhay. Kaya hindi siya mabuhay, wala siyang tagong buhay, wala siyang ugat. If all the spiritual life is exposed, you do not have any roots. If all your experiences are manifested, then all your growth is upward. There is no downward growth. If this is the case, you are a person who has only leaves without root, and you are a shallow ground. Yan. Amen. Ngayon, yung pinag-uusapan dito ay ikaw ba ay malalim o mababaw? Pag ang pamumuhay mo ay dahon lang meron ka, hayag lang ang iyong pinapakita. Okay. Wala kang ugat, no, na hindi nakikita. Maingay ka. Okay. Madali kang maihayag. Okay. Pero ito ay pagpapatunay na itong ganitong klaseng tao ay mababaw. Mababaw siya. So, puro dahon, ugat. Nang kumakaway-kaway yung dahon, walang ugat. Mababaw. No? Ang ating ugat, mga kapatid, ay ang ating lihim at tagong pamumuhay sa Panginoon. No? Kailangan meron yan. Kung wala yan, ang meron lang tayo, dahon. No? Mga pagpapakita. Ako, berdeng-berde. Sariwan-sariwa, dahon lang naman yan. Kaya madalas, walang bunga, meron dahon lang. So, meron ganyang parable Yung puno ng igos, pinuntahan ng Panginoon, gutom siya, gusto niya kumain ng bunga. Pero ang meron lang yung puno, dahon. Ang ibig sabihin ng dahon, mga activity niya. Marami siyang activity. Pero walang bunga. Wala siyang bunga. So, yan ang sinasabi sa atin. Amen. Amen. In our Christian life, it is necessary that we learn the meaning of the body of Christ. We must learn to have a life of the body. On the other hand, we must learn that the life given to each member of his body by the Lord is distinctly individual. Ito naman, merong another na pagsasalarawan dito. Okay. Meron tinatawag na body life. Ang church ay body Binubuo na maraming sangkap ng katawan. At sinasabi natin, merong body life. So, yan yung corporate. Pag sinabi natin body life, corporate, katulad tayong lahat ng mga member ng katawan ng Panginoon, corporately, nagko-coordinate tayo. Nagtatayo tayo, nagsasama-sama, no? Nagsasalamuha, nag-share. So, yan yung body life. Okay, corporate siya. Pero bawat isang sangkap, okay, meron siyang buhay na distinct. Okay, at personal. No? Ang lakas ng function ng isang sanga, hindi nakasalalay lang doon sa open, kundi more on doon sa kanyang individual na buhay bilang isang sanga. So, bawat sanga, dapat meron siyang distinct na buhay, okay, na kung saan siya ay merong salamuha sa Panginoon na siyang ulo ng katawan. Kung wala yun, magiging corporate lang yung buhay mo. Ang dami mong activity, kasama yung mga kapatid, corporate, hallelujah, saya-saya. Pero ang babaw naman ng buhay mo. Kasi wala kang isang na-establish na buhay ng kalaliman
na inihahambing sa ugat sa panig ng Panginoon. Kaya yung pinaka-healthy na life, ibig sabihin, dalawa. Meron siyang individual na buhay na sumasagisag sa ugat na kung saan siya ay sumisipsip ng sustansya. At meron din siyang isang open life na corporate. No, na ito ay sinasagisag naman ng mga dahon na siyang nakikipagsalamuha sa mga kapatid corporately. The measure that has given to you personally by Him needs to be guarded. Otherwise, it will lose its specific character and will be of no particular use to God. If that which has been especially committed to you is exposed, you will wither. You will wither. Wither. Matutuyo ka. Pag in-expose mo yung isang particular na bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo siya pwedeng i-expose. Kailangan nakatago siya para tuloy-tuloy na pinapakinabangan mo yung bahagi na yan. Diba? Katulad ng mga ugat. Alam niyo ba, ugat, delikado yan. Sensitive na part ng puno yan. Yung iba, pag nagalaw mo yan, pwede mamatay yung puno. O kaya naman, yung puno, pag binunot ng bagyo, lumabas na yung mga ugat niya na arawan, mamamatay yung puno. So, dapat nakatago siya sa loob ng lupa. No? Kaya yun ang sinasabi rito, na kapag yung ugat mo na-expose, no, yung mga bagay na kinumit sa iyo ng Panginoon, no, yung mga sikreto nyo ng Panginoon, hinayag, matutuyo ka. So may mga bagay sa buhay natin na dapat manatiling nakatago. Sapagkat mula dyan, nagtatamo tayo ng kalaliman, no? Kalaliman, kahusayan, karunungan, no, mula doon sa natatagong bahagi natin. Sasabihin lang, brother, saan mo ba nakukuha yung mga ganyang kalalalim na pagsasalita mo? No, yan ay nanggagaling sa kalaliman, no, ng iyong buhay, okay, privately sa harapan ng Panginoon. Sapagkat yung mga malalalim na bagay, madalas ito ay pinapakita ng Panginoon sa ating private life sa Kanya. Amen. Okay, so ito na. The discourse of the Lord Jesus on the Mount was most remarkable. Okay, so ibig sabihin, nung ang Panginoon ay nandun sa bundok, openly ang Kanyang pagsasalita at pagtuturo. Amen. On the one hand, He said, "You are the light of the world. It is impossible for a city situated upon a mountain to be hidden." So yung isang siyudad, okay, sa ibabaw ng bundok, hayag siya, nakakatanggap siya ng liwanag sa Panginoon. So yan ay isang open aspect ng isang believer. Okay. Tapos, on the other hand, He said, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret. When you pray, enter into your private room and shut your door and pray to your Father who is in secret. On the one hand, if you are a Christian, you must come right out into the open and make a public confession. On the other hand, there are Christian virtues that you should preserve from public gaze. Amen. So si Lord, kumpleto siya eh. Di ba? Pag sinabi niya, pag nagbigay ka ng limos, wala nakakaalam. Sikreto yan. Ano yan? Sa ilalim yan. Di ba? Pag nanalangin ka, isara mo yung pinto mo. Manalangin ka ng privately. Hindi yan open. Yan ay sikreto. Ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam yan. Di ba? So may mga bagay na sikreto. No?
Pero, may mga bagay naman na kailangan lumabas ka. Lumabas ka at ipahayag mo ng public. May mga bagay naman na ganyan na kailangan mong gawin. Pagpapahayag ng open. Tingnan mo ninyo, makinig kayo sa mga ministeryo. Yung mga speaker, nandun sila sa open na paghahayag ng mga bagay na pinakita ng Panginoon sa kanila. Pero may mga bagay na hindi nila hinahayag. Hindi nila hinahayag. At yan yung private life nila sa Panginoon na pinanggagalingan ng lalim ng pagkatao nila sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo dapat merong ganyan. May mga ganyan. Pwede kong sabihin, may mga lesson sa ilalim sa isang sikretong paraan. Okay, na natutuhan kong direkta sa Panginoon na sa akin na lang yun. At hindi rin siya pwedeng ihayag. Kung minsan yung mga lesson na yan, hindi mo pwedeng ilabas. Maski sa pinaka-intimate na tao sa buhay mo, hindi mo siya pwedeng ihayag. At hindi ring bagay na ihayag. So, yun yan. Amen. Si Paul, pag binasa mo yung Corinthians, sabi niya, nung napunta siya sa kailaliman, may mga bagay na nakita o pinakita ang Panginoon sa kanya na hindi pwedeng sabihin at banggitin. Di ba? Pasahin ninyo yung part na yun. Sinasabi niya. Na siya lang ang nakakita niyan. At hindi din pwedeng sabihin. Ano ba yan, Paul? Hindi niya pwedeng sabihin. Naniniwala ako, yan ay mga kalaliman na nakita niya. Amen. At sinasabi nga niya dahil sa lalim, okay, ng pahayag na pinakita ng Panginoon, nagkaroon tuloy siya ng tinik sa laman. At yung tinik sa laman na yon para i-regulate siya na huwag siyang maging palalo. Baka dahil sa mga nakita niya na mga bagay, magkaroon siya ng mabaling siya sa flesh at maging palalo siya. At para maregulahan siya, ito ang tinik. Parang hindi na siya makapaghayag, parang kinandado yung mga bagay na yun. Amen. Okay, so ito na, mga last part na. The Christian who parades all his virtues before men and who does not have anything in the depths of his being has no root. He will not be able to stand in the day of trial and temptation. May God work in us so that we can take root downwards. Amen. So, hindi mo pwede iparada lahat ng mga virtues mo. Ibig sabihin, wala ka ng ugat. Nilabas mo na lahat. Pati ugat mo, nilabas mo. Amen. Kaya, ano mangyayari? Siya ay matutuyo at hindi na rin niya kayang tumayo sa panahon ng pagsubok. Kasi nailabas niya lahat ng meron siya. Panahon ng pagsubok at panahon ng tukso. Diba? So, ang lalim yung mga sinasabi rito. Amen. Kung minsan, meron tayong kalaliman na maintindihan ito, pero mas madalas, wala tayong utterance para ipaliwanag. No? So, madali lang naman. May mga bagay na mga hindi mo naman dapat ilabas, pero sila ay nagsisilbi, no? Para ikaw ay maging isang malalim na tao. So, yun lang. Amen. Salamat, Panginoon. Bagamat may kalaliman ng mga lesson na pinapakita mo sa amin, sabalit ang aming espiritu ay may kakayahan upang pumasok sa mga kalaliman ng Diyos. Maging ang kalaliman ng iyong damdamin ay kayang maintindihan at mapasukan ng aming espiritu. Kaya, Panginoon, nawa kami ay mga tao na umiral, no, na may mga ugat at kalaliman upang sa ganon kami ay maging matatag sa panahon ng pagsubok, maging sa panahon ng tukso.
Panginoong Jesus, patuloy ka magpakita. Patuloy mo kaming dalhin sa mga malalalim na bagay upang kami ay maging mga pagpapala tungo sa iba. Amen. Amen.